Kamusta mga par? Naalala niyo pa ba yung pinakilala ko sa inyo na heavyweight champion ng Porac? Yung bumerdugo sa amin ng 2 beses sa South nitong nakaraan. Nakumbisi na nga natin siyang magpa-interview. Low-key champion kasi itong tao na to kaya mahirap ligawan. Steady bird muna tayo dahil seryosong usapan to. Afternoon mga kahabi. Ako po si Roger Lansangan. Ulit. Aba, teka. Mukhang kailangan ng atsara ni pare, pantanggal ng kaba. Pagbigyan natin yan. Oh no! Good afternoon mga kahabi. Ako po si Roger Lansangan. At ako po si Dexter Lansangan. RDL Lop po. Kami po ang back-to-back champion ng TVPC Season 1, Season 2 SDR Race 2023. Nag-start po tayo sa pag-iibon na naging seryoso ay 2006. Nung nagbalik ako sa Balibago, doon ko nakilala yung mga kaibigan natin. Sina paring Alvin Dirit, sina Ambo Felicitas, at kami ang nagtayo ng club na ABRPC. Simula noon, doon na po nag-umpisa ang karera natin sa seryosong pag-iibon. Unang achievement namin is way back 2012. First overall at fourth overall ng North NDR. Foundation blood ng mga ibong kong yon ay galing kay kumpare kong Iking de la Cruz ng Valenzuela. Then 2014, second overall naman South. Solo live bird kami noon ng Katbalogan Smash Race. Second overall. Nung araw, pagka-race na proper, wala, ano lang, low fly lang, tapos ano lang yung sinusubo mo nun, pula-puti lang. Ngayon, hindi na pwedeng ganun lang eh. Kailangan kasama pa rin yung road training. Tapos, proper nutrition ng mga alaga natin. Sa road training, si Uta lang bahala dyan. Basta't pagka-recovery at saka arrival, sa akin, breeding siya rin. Sa mga flyer, sa akin, sa ibabaw, ang ano namin, hindi kami nagpapalit ng setup. Basta't pagka hinawakan niya yung breeding, sa kanya lang yun. Para if ever merong tamaan, hindi magkakahawa-hawa. Flyer lang. Flyer. Hindi ako pumapanik sa taas. Ganun lang kami. Para walang conflict of interest pagdating sa handling ng birds at saka yung disease management kung meron man. Sa breeding, ako nag-handle. Ang maintenance ko sa breeding, syempre, ang feeds natin galing kay Cap Ivan C, na proven and tested na super linis. Ang ratio ko sa breeding ko is, meron siyang konting halong Bio 800. So for every 10 kilo na Ivan C mix, nilalagyan ko yan ng 1 kilo na Bio 800. Tapos sa probiotics naman natin, yung ating sariling gawang probiotics na Phoenix Probiotics na since 2008 pa, gawa ko na po yan. 3 times a week. In the morning lang, tapos plain water tayo sa hapon. Sa mga grits naman, araw-araw po tayo sa grits. Walang awat yan sa grits. Redstone at saka grits, pink mineral, na hindi tayo naalis niyan. Once in a while, hinahawakan po natin yung mga inakay. Sinusubuan ng manually ng supplements like calcium at saka mga Victory, yan. Saka B12 din. At the same time, nati-check na rin natin kung meron problema yung inakay. Sa amin kasi, brutal man ako, kapag hindi ko gusto ang hipo ng inakay, kahit anak pa ng mga champion namin yan, kinakal namin yan.
Hindi namin pinangihinayangan ikalyan, gawa ng ang karera, wala naman awa yan eh. So kapag naging maawain ka sa karera, walang mangyayari sa'yo. Kailangan marunong kang magkal. Yan lang ang tanging paraan para ma-achieve mo yung goal mo sa karera ng pag-iibon. Ngayon naman, sa flyers, utol naman ng magpapaliwanag. Flyers, ano lang, basta umaga, low fly ka. Low fly namin, pagka bata pa, morning at saka ano lang, hapon. Ngayon, pagka start na ng derby, nag-ano na ako, 3 times a day na. Umaga, tanghali, tsaka hapon. Hapon, wala nang force fly yan. Basta pagka binuksan ko, yun na yun. Pagka naman derby proper na, toss na yan. Minsan, 2 beses sa isang linggo, magtotoss si Uton. Hanggat na ano namin na kailangan ng ibon ng toss, ano, diretso yun. Ang range niya, nasa 50 to 80 kilometers. Pagdating niya, recovery lang. Tapos, hapon, pakain. Yun lang. Kung ano yung kailangan mong ibigay sa ibon, ibigay mo. Ito naman po ang ating liguan, pure honey. Anong role nito at paano nakakatulong sa ating pag-iibon? Unang-una, hindi po kami masyadong gumagamit ng electrolytes. Kasi kung veterano kang nag-iibon, alam mo kung anong trabaho ng electrolytes. Kung hindi mo alam ginamit ang electrolytes, more so, i-dehydrate niya pa yung ibon mo kesa sa re-rehydrate niya. Kung hindi ka marunong gumamit, ha. Pero kami, mas prefer namin sa recovery ang honey. Kino-combine po natin yan sa probiotics. Wala pong halong ano yan, wala pong halong petics yan. Honey at probiotics lang ang aming recovery. Hindi po namin hinahaluan ng ano pang chemical kasi gusto namin ma-absorb ng katawan naturally. Ang ating honey na which is a natural glucose at natural na electrolytes. Walang overdose. Tsaka hindi mo makikitang magpapatig yung ibon. After 2 to 3 hours, makikita mo yung ipot nila. Normal na kagad yan. Ang bigay namin sa honey natin sa tubig na may kahalong probiotic, 2 kutsara, spoonful ng honey at 1 kutsara ng probiotic for every 1 liter of water. Tapos, pagdating ng ibon, hindi muna namin pinaiinom yan for 20 minutes. Pahinga muna. Pahinga muna. Pagdating ng ibon, natural yan na hinihingal yan. Tapos, mafe-feel mo sa hawak mo, mabilis ang pintig ng puso niyan. Hayaan muna namin magre-relax ang muscle nila before namin painumin. Bakit namin yung ginagawa? Unang-una, para maiwasan na kapag sobrang pagod ng ibon, isusubsob niya yung tuka niya sa inumin, baka mapasukan ng tubig yung baga. Which hindi pinapansin ng iba yan. Kala nila, pagdating ng ibon, pagod na pagod, painom kagad. Sa amin po, hindi namin ginagawa yan. Pahinga muna. Pahinga muna. 15 to 20 minutes. Yun po yung pinaka-basic namin na gawain dito. Ito po ang ating liguan, honey. Kung mapapansin nyo, light siya. Hindi siya dark kamukha ng ibang mga commercial na honey. Dahil ayon sa ating pinagkukuha na sa Quezon Province, ito yung mga virgin hive na pinagkukuhanan. Unang-unang paggawa ng pulot ng mga bubuyog, kaya light pa sila. Pero on the second at saka third na paggawa ng mga hive nila, magiging dark na rin yon. Pero sa atin, kinukuha natin
yung unang harvest, unang making ng hive ng mga bubuyog natin. From Quezon Province po, subok na subok na. Ginagamit natin pantao, pwede rin pantao, panghayop, wala pong problema to. Purong-puro, kahit na i-freezer nyo, hindi yan mag-freeze. Basketing day, ano lang, pagka morning,